Magandang araw! Alam nyo na, lagi tayong mas maganda sa araw! Woo! Nyosme! Anyways, bali nung Sunday, ganap nga yan at dito nga sa Barangay Buhukort, Silang Cavite, ginanap ang Locos Kapon ng Red Cubs. 11 AM na nga rin kami nakarating yan at napakarami nga rin pila. Ito nga yung mga natapos ng kaponin at doon nga sa loob nilalagay yung pork kapon. Napakarami nga at napakahaba nga yung mga nasa loob. Inabot na nga rin kami ng alas 3 ng hapon dyan sa sobrang dami nga ng pila. Pero thankful pa nga rin kami at kahit papaano ay nakapagpa-locos kapon kami at sobrang nagpapasalamat nga kami sa mga nagpaabot ng tulong para sa mga junakis namin pusa para mapakapon na namin sila at hindi na nga sila dumami. Lagi ko nga sinasabi na kaakibat ang responsibilidad sa pag-aalaga ng hayop. Hindi lang basta hayop yung mga yan, kailangan mo nga rin silang alagaan. At meron nga rin akong nakilala na isang bagong kaibigan, siya si Ate Ann at napakabait nga nito at nagre-rescue sila ng mga pusa at aso. Pinupulot nga rin nila yung mga nakikita nilang kuting na tinatapon ng mga walang pusong may-ari ng hayop. Kahit nga hindi ganun kalaki ang kakayanan nilang tumulong lalo na sa pinansyal, pinipilit nilang makapag-rescue at makatulong sa mga nakakahawang hayop, lalo na sa mga sinasalbahe at tinatapon ng mga walang awang tao. Lagi niyo pong isasaisip na kapag nag-uwi kayo ng hayop sa tahanan nyo o sa bahay nyo, may kaakibat nga ang responsibilidad yan at hindi lang mga hayop yung mga yan. Anyway, sa hinaba-haba nga ng pila, natapos na nga rin itong si Negray at itong si Ginny na kaya pa talaga kay Negray at talaga namang hinang-hina. Nakakaawa nga yung mga ganito, kaso nga para hindi na nga sila dumami at napakahirap nga rin kapag marami sila. Kailangan na talaga nilang ipakapon para hindi na sila dumami. Alam nyo ba na yung mga taong nagtatapon ng pusa o aso, malas yan sa buhay at may karma yan sa inyo? Dapat inisip nyo na bago kayo nag-alaga ng pusa o aso, lalo na kung babae, may posibilidad nga yung dumami. Anyways, natapos na nga rin itong si Muningning, yung huling inaantay namin at kapag nagkamalay na nga rin sila, ay pwede na nga rin kaming umuwi. Kinabukasan naman, araw naman yan ng Lunes, for the second time, inutusan ulit ako ng boss ko para mag-renew ng business permit niya. Hindi ko nga rin sure kung magkakaroon pa nga ng third times, Nyosme. Bali, nag-inquire nga muna ako dyan kung magkano nga yung magiging total na babayaran ng boss ko. Pagkatapos nga ay bumalik na nga rin ako sa Silang Bayan para kunin nga yung pinadala ng boss ko at makapagbayad na nga rin. Pabalik na nga ako dyan sa munisipyo ng mga time yan at napakainit. Ganyan talaga kapag all around ang trabaho, Nyosme. Pero ang rate ko, ewan ko lang, Nyosme. Inabot na nga rin ako ng siyam-siyam na pila bago pa makapagbayad at hindi lang kasi isang counter ang babayaran mo dyan, bali 4 nga na counter ang iikutan mo para mabayaran at makakuha ng business permit. For the haggard na nga ang person sa haba at dami ng pila, Nyosme. Nang sa wakas, eto na nga yung sign sa pag-aantay ng release ng business permit. May libre nga ditong kape at biskwit. Syempre, dahil coffee lover tayo at libre nga yan, hindi natin palalagpasin yan. Magkakape pa nga rin tayo at dahil meron nga rin libreng creamier, lalagyan nga rin natin yan. Bali, 3 biskwit na nga rin sana ang kukunin ko dyan, kaso nahiya nga rin ako ng konti. At eto nga yung pinakamasarap na part sa pagre-renew ng business permit. Habang inaantay mo ang ma-release yung business permit mo ay may palibreng kape. At yun lang. Salamat!